Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto en punto. 6:03. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Walang balak ang Administrasyong Marcos na ipadala sa International Criminal Court o ICC ang mga bagong impormasyon na nakalap ng House Quad Committee tungkol sa mga pangunahing personalidad na sangkot umano sa madugong war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi na babalik ang Pilipinas sa ICC at inaasahang hindi magbabago ang isip ni Pangulong Bongbong Marcos na tuluyang talikuran ng ICC matapos kumalas noong 2019. Ito ang tugon ni Bersamin sa hirit ni ICC Accredited Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti kay Pangulong Marcos na isimite sa ICC ang mga nakuhang impormasyon ng Quadcom para magamit sa case build-up ng prosekusyon sa crimes against humanity na nangyari sa Pilipinas. Sa panig naman ni Solicitor General Menardo Guevara, mas makabubuting ibigay ng Quadcom ang mga natutuklasan nito sa war on drugs sa mga sariling ahensya ng bansa at hindi sa ICC. Isyu ng bayan. Dos. Isyu. Maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hahataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2 por 2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Hindi kami masyadong makapagsaya ngayon sapagkat alam naming nakakalungkot ang balita na halos 3 piso ang itinaas sa presyo ng produktong petrolyo ngayong alas 6. Ayan, effective na yan ngayon. Kung pa lang kayo pupunta sa mga gasolinahan, Yari na. sigurado na yan. Yari na. Ang haba ng pila kanina, nadaanan ko. Bago yung, mag-alas 6. Yung humahabol, kumbatsero. Talaga. Kasi naman masasaktan ka talaga sa halos 3 piso. Sa diesel ho ay 2.70. 270. Ayan. Sa gasolina ay 265. Yun. At sa gas, kerosene ay 260. Yan. Ang laki. Malaki ito. Malaki po yan. Yung mga rollback nung nakaraan, ilang sunod-sunod na linggo na naiinis nga tayo. Bakit linggo-linggong nag-rollback? Sunod-sunod.
sunod-sunod nagro-rollback. Pero wala naman imik yung mga driver, syempre. Siyempre. Siyempre. Happy yan. Pagka walang imik, happy. Happy yan. Happy. Pero ngayon tumataas na, talaga namang talagang iindahin natin. Papalag tayo. Iindahin natin. Ang problema nito, mukhang hindi pa ito tapos, kumbatsero. Nako, wag ka namang ganyan, kumbatsero. Hindi naman ako taga Department of Energy. Wag ka namang manakot ng ganyan, kumbatsero. Ito nga ngayon pa lang, masakit na sa kalooban. Kung meron pa? Hindi pa tapos yan? Ang analysis kumbatsero ng mga driver at ng mga nagkukwentuhang barbero, alam nyo ba na yung giyera na yan sa gitnang silangan na hindi pa rin natatapos-tapos, tila baga lumalaganap, at ang paglamig, ang pag-uumpisa ng taglamig o winter sa saan? Ibang panig ng daigdig. Sa Europa? Sa Europa at iba pa. Ayan daw. Kung kailan mas malaki ang konsumo ng produktong petrolyo. Ano nga daw? Ayun lang. Natapos yung analysis dun. Puro dun. Natapos Puro dun yun nga daw po ang maaaring magresulta ng pag-aakyat na naman ng presyo ng produktong petrolyo sa world market. Totoo yan. Ulitin lang natin yan isang katotohanang hindi na kailangang ibunyag. Ayan. Wala kasi tayong minahan ng krudo kumbatsero, ng langis Kaya nga asa lang tayo Kaya nga kumbatsero, napanood mo ba yung Grab driver na si Albi Benitez? Oo, diyan sa mga taga Bacolod, baka matsyempohan nyo diyan yung isang Grab driver na ang gamit electric vehicle. Electric vehicle na Tesla. Oo, ikaw ba kumbatsero nakatikim na ng Tesla? Ang natikman ko kumbatsero. Ano ba yun? Dinidilaan ba yun? Siguro. Ano ba yan? Dinidilaan ba yan? Hindi ko pa natitikman yung Tesla. Kung napapanood ko lang. Napapanood ko lang. Pero dyan sa Bacolod, meron po isang Grab driver na tumutugon sa pangalang Albi Benitez, na ang kanyang vehicle ay electric vehicle. Tesla. Para palang sasakyan ni Spider-Man. Spider-Man ni Batman yun, ano? Pataas yung ganun bukas yung ng, bukas. Parang Lamborghini. Yung sasakyan ni Genie. Ni Genie, tama. Ito po ganun pala yun. Ito pong si Mayor Albi Benitez umangkas doon sa Grab. Nag-apply sa Grab. Anong tawag doon? Parang kasi parang accredited siya. Nagpa-accredit siya sa Grab. So, naging parte siya ng sistema. Nung merong mga taga Bacolod na nag-Grab, napindot yung sasakyan niya. Nakalagay doon, Mayor. Akala nga daw nung mga pasahero, prank to. Kaya lang, paano naman tayo ipaprank ng Grab? Hindi naman nagpa-prank yung Grab. Dumating. Nung dumating ka mo yung gulat na gulat yung pasahero. May video ka ba nun, Mother? Sayang. Kung may video yun. May video yun Talagang sabi nga nung pasahero, parang 100 lang yata yung babayaran niya. Kahit daw 500 magbabayad niya. Tama. Dahil nakatikim siya ng Tesla at si Mayor pa ang nagmamaneho sa kanya. Driver. Nakakatuwa din Pero ang importante doon, kumbatsero, ang tingin ko higit na importante, yung nakakabidahan niya yung kanyang mga kababayan. Totoo. Kung ano yung mga damdamin ng kanyang mga kababayan. Meron niyang sinabi yung isang pasahero na malaki ang improvement dito sa Bacolod, kaya lang pagka umuulan bumabaha pa rin. Sabi naman ni Mayor, hindi pa sapat yung mga nagawa para solusyonan. Kasi first term pa lang siya. First term. First 3 years pa lang. Kaya lang wala na siyang second term. Ayaw na. Ito pala. Tingnan nyo. Tingnan mo yung pataas pala talaga yung pintuan nun.
Pwede ba yung magpagawa tayo ng ganun? Na ganun ang Ganon din pintuan. ang pinto, Pwede oo. siguro mga jeep natin. Doon na sasakay. Oo, no? Umuulan Galing, no? Kapag umuulan nga naman, maraming hirap ang walang masasakyan dyan. No? Oo. Tingnan nyo, ayan. Oh. Ayan, no? Si Mayor Si mismo. Mayor Albi. Oo. Grabe naman yung driver nyo. Oh. Tingnan mo Grabe nga, ha. Ibang At klase. ang tindi naman ito si Mayor, ang sumasakay lang sa kanya, babae. Puro babae. Ibang klase ka talaga, Mayor. Iba ka sa mga babae. Jerry Pa at Anthony Taberna sa Dos por Dos sa Iba ka. DZRH. Kaya lang si Mayor Iba na, Albi, iba na si Mayor. Iba na ang tatakbuhan niya ngayong eleksyon. Babalik siya sa Congress. Sino kaya na patatakbuhing mayor Maganda ng rin maitanong natin sapagkat ang Bacolod po isa sa mga progresibong lungsod diyan po sa Kabisayaan. At ang totoo nung kumbatsero, hindi lang dyan sa Bacolod, pati sa Iloilo pala, si Mayor Jerry Treñas hindi na rin tatakbo Hindi na rin, oo. na mayor dahil nga meron siyang parang meron siyang karamdaman, kumbatsero. Inaasahan naman natin kapag ka po hindi tumakbo ang isang nakaupong alkalde, ang patatakbuhin niyan, anak, asawa. Pero ito si Mayor Albi, hindi yung anak niya. Hindi anak o hindi asawa ang patatakbuhin. Ang patatakbuhin niya ate kaalyado. Kung sino yung kasama niya doon sa ang mangyayari, sa si Bacolod. Mayor Albi ay dito na lang mamamasada ng kanyang Tesla dito sa Metro Manila. Ganon. Tuwing pupunta ng batasan. Yun naman sana. At speaking of halalan, kumbatsero, nabasa mo ba yung statement nitong Tangeray? Tangeray. Yan ba yung tsokolate na gawa sa Quezon? Governor Helen Tan, ito ba yung variation, bagong variety Tsokolate? ng tsokolate? Sabi nga ni Kong Angel, tuwing maririnig ko yan at pinopromote niya yung Tangeray chocolate na yan. Bakit ka mangungupahan pa? Kung pwede namang, ibahay na. Hindi yata yun. Parang iba yun na iba yata Iba yun. yata yun. Hindi, bakit ka bibili pa ng imported? Ito yung gawang lokal pero taste global. Yan ang mga tirada. Nakalimutan ko na nga yan. Lasa niyang... ano ba yun? Matamis ba yun? Parang Doktora Helen Tan, pasensya na kayo't medyo malilimot din na kami. Ang alam ko, ang kulay nito tangerine. Kulay tangerine. Yun na lang ang naalala ko. Magandang morning, Governor Helen Tan. Ito pa, isang walang kalaban. Oo nga. Oo. Walang kalaban. May mga local officials na walang kalaban. Halimbawa, itong si Governor Helen Tan, itong si Governor Jun Edane. Sa Zambales. Wala ding kalaban. Adi walang kagastos-gastos kapag ganyan. Sumasakit nga ulo daw ni Governor Jun Edane ngayon. Malamang daw, hindi na naman siya makakatulog nito. Dahil sa kapapanood ng Netflix. So magpaparelak-relak na lang. Bihirang pates. Ito, yung binabanggit natin kumbatsero ay ang Tangeray. Ito yata yung nagsasurvey, research company, market research company na Tangeray. Ito po, sabi nila, ang social media platforms daw po are seen to heavily influence political surveys. Ano daw ang social media platforms are seen to heavily influence mabigat na naiimpluwensyahan political surveys leading to 2025 elections. Ang mga survey, mga political survey na may kinalaman sa eleksyon. Oo. Ang totoo daw so nun, nakaka-impluwensya sa matindi decision making ng mga tao. Ayan, sabi daw po nito, media. the main driver of people's decision making, ang pangunahing nagmamaneho ng pagpapasya ng mga tao, for example, sa halimbawa, if they buy milk, kung sila ay bibili ng gatas, if they buy a cellphone, kung bibili ng cellphone, is social media. ay social media. Binigyan niyang case study kung batsero. Ganun talaga, no? Itong si Bam Aquino.
Si Bam Aquino daw kumbachiro. Kumbachiro. Naging Bisaya. Kasi galing tayong Bacolod to. Si Bam Aquino, itong pinakauling survey ay malaki daw ang inilundag sa numero. Sino nagsabi niyan? Itong Tangeray. Ito sa survey lang naman nila to. At ito daw po dahil sa effective social media campaign sa TikTok. Sa TikTok kumbachero. Matingnan nga yung TikTok ni Bam Aquino. Senator Bam Aquino. Ang TikTok kasi kumbachero ni Senator Bam Aquino ay mga short form video. So kaya kapag ka nga naman nagpalabas siya ng mga 1-minuter lang doon, ang daming nanonood dyan eh. Ano bang ginagawa ni Bam Aquino? Pasayaw-sayaw ba? Pakanta-kanta? Nagpapakita ba ng puwet? Mga ganon? Meron akong nakikitang ganon. At saka naglalaban ng hindi... So hindi ganon? Hindi ganon ang ginagawa niya? Hindi Kaya pala hindi lumalabas sa akin. Kaya pala wala sa akin. Hindi ko nakikita eh. Para pala si Billy yan eh. Si Billy natin dito. Puro mga religious daw yung lumalabas sa kanya. Kasi yun ang kanya laging tinitingnan. Oo. Lalo na yun daw isang religious na si Laika. Si Laika yung habang nagko-concert si Laika Soberano? Si Laika habang nagko-concert si Neo. Si Neo. Umakyat doon sa entablado at nagsasayaw ng ayun, puro gano'n na pinapanood ni Bill. Pambihirang patis ano. Yan po ang kahalagahan ng social media. Kaya yung mga kandidato dyan, kung gusto nyong maabot ang ating mga kababayan, especially malaking bahagdan po ng ating mga botante ay Gen Z o kaya ay millennials. Baka po dapat nyo nang puntahan ng social media. Mga short form lang. Huwag yung masyado mapakahabang sinasabi. Mga politiko ngayon kapag naupo na lahat ay gustong sabihin Okay lang naman na sa mga short videos okay lang. Kumanta-kanta, pakonti-konti, sumayaw-sayaw. Yung bang pangtawag lang ng atensyon, pang-attract lang para tingnan ka, para mapanood ka, at saka mo na isunod kung ano yung gusto mo. Kung ano ka. Ano ang track record mo. Track record. Tama ka, kumbachero. Hindi lang dahil sa ikaw sasayaw-sayaw lang dyan. May mga ganun naman kasi, kumbachero. Si Senator Bong Revilla dati, di ba, nabash si Senator nung nagbudot-budot. Budot-budot. Pero paraan lang ni Senator Bong yun, para tingnan mo siya. Tama. Pang-attract ng atensyon. Tingnan mo siya, tsaka niya isusunod yung kanyang mensahe. Yun ang style. Ayun so alam niyo na ha. Alam niyo na. Attention catcher. Yun ang hindi ba kahit naman sa ibang mga bagay, kumbachero, sa mga patalastas lang hindi ba? Una, ba't ganun commercial? Parang negative. Parang negative yung commercial. So, panonoorin mo ngayon? Panonoorin mo. Nung pala, meron siyang ibang mensahe. At mga kumbachero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry, 2x2. Oras po natin, Achi, Mr. Jalamtang, Lakyam di Diap Ithun, 6:21 ng umaga. Sandali po lamang. Flash Report. Flash Report! May sunog! May sunog daw po sa Maynila. Alamin natin ang flash report ni RH29, Boy Gonzales. Come in, Boy! Anthony, Jerry, ilang minuto pa lamang ang nakalipas, sumiklab ang sunog sa isang residential area dito sa Barangay 775, Santa Ana, Manila. Agad itong itinaas sa ikalawang alarma. Ibig sabihin dapat na magresponde ang ilang mga bombero para dito sa naturang lugar. Residential area, inulit ko ang sunog po dito sa Barangay 775, Santa Ana, Manila. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! 6:22. Ay nako po, sadya naman nung
makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Alas 6:26 ng umaga, narito na ang ulo ng ating ACS Balita. Pinoy Math Wizards nanalo ng 19 na medalya sa international competition sa China. Teacher na nag-viral sa social media nang umakyat sa flagpole ng eskwelahan sa Batanes, binigyan ng parangal. Halos 3 pisong oil price hike, umarangkada na. Nag-resign na Napolcom Commissioner Leonardo, handa na ring kumanta tungkol sa Duterte War on Drugs. Political event sa Maynila, bawal muna sa bago ang undas. At Mister, pinatay ni Mrs. gamit ang Naku, dumbbell. naku. Nangyari ho yan sa Iloilo. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. nag-uwi po ng 19 na medalya ang mga batang Pinoy Math Wizards sa katatapos na 21st International Mathematics and Science Olympiad na ginanap sa China mula October 1 hanggang October 6. Ayon sa Mathematics Trainers Guild Philippines o MTG, nanalo ang mga ito ng 1 ginto, 10 silver at 8 bronze medal sa nasabing kompetisyon. Ang Philippine Mathletes ay pawang mga mag-aaral mula sa iba't ibang pampubliko at pribadong paaralan sa buong Pilipinas. Higit 300 mag-aaral mula sa iba't ibang bansa ang kanilang nakalaban, kabilang ang mga estudyante sa Thailand, Vietnam, Singapore, Hong Kong at China. Ang nag-iisang gold medalist ay kinilalang si Hiljob Esio, isang grade 6 student ng Pangasinan Universal Institute sa Dagupan City. Congratulations! Galing, mga ang Math bata Wizards! na to. Gagaling sa numero. Yon. Alas 6:29 ang ating oras. Samantala sa isa pang good news, pinarangalan ang isang babaeng guro na nag-viral sa social media matapos makuna ng video habang inaakyat ang flagpole ng kanilang paaralan sa Batanes upang ikabit ang watawat ng Pilipinas. May video ba tayo nun? Dapat na ipalabas natin. Ginawa ng pagkilala si Teacher Carol de la Cruz ng Yan salute pala yung nadaanan natin kahapon. to a clean flag movement. Oh, ayan pala oh. Matindi nga palang umakyat. Siguro sanay umakyat ng buko. Pero Ayan, oh. sanay siyang yung Sanay hawak niya, umakyat. sanay siyang umakyat eh. Eto, pinapakita ho natin sa DZRH Television kung paano inakyat ni Teacher yung flagpole. Para Ah. ikabit yung bandila. Oo. Nawala, nag-blackout. Nilagay niya yung para Ayan, ilagay ayan. kung yun eh, yung tali. Yung tali. Yung tali. Para 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 maitaas. sa flag racing nila, no? Ayan o, tinan mo oh. Kaya mo ba yan, kumbachero? Eh, ano? hindi. Ayan o, tino. Yun lang makarating ka doon. Lulan-lula ka na dyan eh. Talaga, magaling. Yung pang pag-akyat na yun. Oo. Iba to si Tindi. teacher. Pagka spider woman pala yun eh. Matindi to si Spider Woman, no? Baka nagpa-parkour to, no? Parkour, Oo. Sa awarding ceremony sa Rizal Park sa Maynila, ipinagkaloob kay De La Cruz ang bagong bandila na nakalagay sa wooden cage.
days. Ayon sa grupo, si Teacher Carol ay may tuturing na magandang impluensya sa kabataan na hindi ipinagkait ang kanyang kakayahan ng umakyat ng flagpole kahit na siya isang babae upang maitaas ang bandila ng Pilipinas. Matapos ang seremonya, nilapitan pa ni AFP Chief Romeo Browner si Teacher Carol at hiniling na turuan din ang mga sundalo na umakyat ng flagpole sa Rizal Park. Si Teacher Carol de la Cruz ay guro sa Savidug Elementary School sa Sabtang, Batanes. Congratulations, kabayan, Carol de la Cruz. 6:31 ng umaga. At sa atin namang bad news. Tumaas po ng halos 3 piso ang presyo ng produktong petrolyo sa harap ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Sa anunsyo ng mga kumpanya ng langis, sumipa ng 265 kada litro ang gasolina, 270 sa diesel at 260 sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang big-time oil price hike ay bunga ng tumitinding labanan sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa Lebanon. Ang iba pang dahilan ay ang nagambalang supply ng enerhiya at langis na dulot ng Hurricane Milton sa Amerika at maintenance work sa refinery sa Southeast Asian region. Alas 6:32 ang ating oras. Maayong buntag kaninyong tanan mga Bisaya, mata na mabudiha. Gising na ba kayo? Nagpahayag ng kahandaang magsabi ng kanyang mga nalalaman tungkol sa Duterte War on Drugs si dating NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo. Kasunod dito ng pagbaba sa pwesto ni Leonardo bilang Commissioner ng NAPOLCOM. Ayon kay Manila Representative Benny Abante, bahagyang nakapag-usap na sila ni Leonardo ukol sa pagsasabi ng ibang detalye hinggil sa cash reward at extrajudicial killings na isiniwalat ni dating PCSO General Manager Royina Garma. Nasa kustodiya ngayon ng Kamara si Leonardo matapos na patawan ng contempt sa Quadcom hearing. Samantala, nilinaw ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na hindi ibig sabihin na kapag may nagsiwalat ng impormasyon o nagsumiti ng affidavit, 100% na itong paniniwalaan. Kung sakasakali kung batsero at mamimili ng magiging state witness, ano yan, parang magkukumpetensya pa ba sila ni Garma dyan? Hindi naman pwedeng lahat sila state witness. Di ba? Yung least guilty. Meron diba? Ganun ang pinipili. Pwede bang pumili ng dalawa dyan? Hindi, isa lang eh. Isa lang? Mahigpit eh. Mahigpit. Ang sungit naman ni teacher. Isa lang. Isa lang. Erase na yung isa, erase na. So, unahan sila. Unahan sila ng pagsasabi ng the whole truth and nothing but the truth. Ganun. Hindi yung half-truth. Hindi pwede. Merong kapag half-truth, merong half-lies. Pwede gano'n. Tama. Sabi nga ni Congressman Acop, di ba? Inilubog mo na paa mo, nabasa na paa mo, magbuhos ka na. Lubos mo na. Lubos-lubusin mo na. Katulad nitong kaya gano'n ang tanong ni Congressman Acop yung pahayag ni Congressman Acop sapagkat ang paliwanag ni Garma, hindi daw siya kasama doon. Sabi niya, paano ka hindi makasama sa diagram? Paano mo nalaman lahat ng ito? Yung diagram na yan. So, paano siya paniniwalaan? Kung puro kwento lang ba na to? So, inililigtas niya yung sarili niya? Inililigtas. Parang ganun ang dating. Inililigtas niya yung sarili niya. Hindi siya pwede. Hindi siya pwede. Ang ganun? So, disqualified. Pakinggan natin si Leonardo. Pakinggan natin si Leonardo. 6:35 ng umaga. Bawal muna ang anumang pribado o politikal na aktibidad sa Maynila mula October 30 hanggang November 3. Ayon sa Manila Mayor Hani Lacuna. Ito ay bilang pagbibigay daan sa pagunita ng undas o All Saints Day at All Souls Day. Samantala, sinabi ni Lacuna na papayagan naman ang paglilinis at pag-aayos sa mga puntod na mga mayapa sa nakalabing sa Manila North at Manila South Cemeteries hanggang October 26. Ayun. Batay po sa pamunuan ng dalawang malalaking sementeryo sa Metro Manila, bukas po ang public cemeteries mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Maglalagay naman ng mga portable toilets at e-tricycle malapit sa mga libingan para sa mga senior citizens, persons with disabilities at mga
buntes. Yun. So bawal ang kampanyahan Oo. sa undas. Bawal. Oo, sa bagay, hindi pa Hindi naman pa naman talaga talaga panahon ng kampanya. panahon ng kampanya. So bawal mamigay ng pamaypay na halimbawa may litrato ng kandidato. Pwede yun. Yung payong, umulan o umaraw, kailangan natin ng payong. May pangalan, may picture ng kandidato. Pwede yun. Hindi pwede pala. Pwede naman pala. Wala naman palang bawal. Mainit Mga kailangan yun eh. Mainit umuulan. Papawisan ka, kailangan mo ng extra damit. Di ba? May t-shirt ka ngayon na may litrato, may pangalan ni kandidato. Bawal din yun. Hindi, pwede yun. Nagutom ka, minamigay ng pagkain doon. Bawal ba yan? Ano naman ang masama doon? Sabi niya, pakainin ng nagugutom. Ano ba ang problema nila? Tapos. Alas 6:36 ang ating oras. Mayong aga, mga pinalangga. Bugtaw na kamo, gising na. Diyan po sa Zaraga, Iloilo, isang 62 anyos na mister ang pinatay ng kanyang misis matapos na hambalusin, paulit-ulit na hambalusin gamit ang dumbbell. Naku po, nanang po. Matindi. Ba't kaya may dumbbell? Sino kaya ang nagpapalaki ng muscle sa kanila? Malamang si Mrs. Si Mrs. Ayan ayan yung dumbbell Natagpuan ng bangkay ni Eduardo sa isang sofa na naliligo sa dugo. Naku. Sinabi ni Police Captain Dandy Ilalto, hepe ng Zaraga Police, tumawag sa kanila ang suspect na si Mary, 59. Si Mario Joseph, mga lolo't lola na area. Isang dating guro na na-diagnose na may sakit sa pag-iisip. Ayun. Para sumuko siya matapos niyang mapatay ang kanyang sariling mister. Inamin ni Mary na hinampas niya ng dumbbell ang ulo ng mister matapos makarinig ng mga boses na nagsasabing gawin niya ang krimen. Ayon sa pamilya ng suspect, matagal nang may sakit sa pag-iisip ang dating guro at umiinom ito at may iniinom itong mga gamot. Sa katunayan, ang mister nito na isang engineer sa Saudi ay umuwi ng bansa 4 na buwan lang nakakaraan para alagaan ang kanyang misis. Kawawa naman. Ang insidente ay kinagulat ng mga kapitbahay ng mag-asawa dahil hindi nila nakitang man lang na nag-away ang mga ito at napaka-sweet sa isa't isa dahil hindi kumakain ng misis o mister kung wala ang isa. Nakakalungkot naman yan. Nakakalungkot naman. So yan. May problema pala sa pag-iisip. Ay, nako. Susunod! Tito Boy! Ang mga taga-Barangay South Signal, Taguig City. Mga taga-Barangay South Signal, Taguig City. Ayan, Alam nyo na gagawin nyo. Andyan na ang ating malakas team. Lakasan nyo na yung mga radyo ninyo. At makakakita kayo ng isang tall, dark, and handsome. Ayan. Tall, dark, and handsome. Ayan. Na lalaki dyan na may hawak-hawak na payong. At may mga maraming pera. Maraming pera. Ang pangalan po niya, Sherwin. Ayan, okay? Sherwin. Abangan po nyo at nag-iikot-ikot lang dyan. Baka matapat sa bahay nyo. Sigawan nyo. Sabi nyo, Sherwin! Sherwin! Ayan. Kailangan kita. Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:39 ng umaga. This time check is walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday. Yuhu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang malalaking balita sa dyaryo ngayon, may kinalaman pa rin sa Quadcom. Ito po, ang banner story po ng Manila Standard, admin
won't refer Quad to ICC. Oo, yan din ang banner story ng Philippine Star. Ayan, oh. No return to ICC Despite- despite findings by Quadcom. At yun Ayan. din pong Philippine Daily Inquirer, tinakpan ko pala. Bersamin, ang sabi po ni ES Luke Bersamin, birthday boy, Oo. Philippines want to work with ICC on EJK probe. Oh, yan po ang mga dambuhalang balita ngayon. Siyempre, ang mga anti Duterte, nung pa man, mga abogado, tanungin mo si Trillanes, gustong-gusto nila na-excite sila dito sa balita na to Pero naninindigan po ang Malacanang na hindi daw po babalik ang Pilipinas sa ICC membership. membership at hindi rin makikipagtulungan Oo. sa ICC. Sa Bahala investigate. silang kumuha. Pwede silang mag-imbestiga, pede silang pumunta-punta dito. Pero kung nungka, sabi niya, nungka. na makikipag-cooperate ng Pilipinas, hindi. Ayos ba 'yon? Siguro naman medyo ayos na 'yon. Hindi, in fairness sa Malacanang, consistent naman na ito sa pagsasabi ng ganun na kung ba't yan. Noon pa. Oo, at yun Noon ang pa. sinabi mismo din ni ES Bersamin. At ang sabi nga niya, the Philippines Mr. President, kayo ba yan? will not return to ICC. si Apo Lakaya Based on this, ang Pilipinas ay hindi daw po magbabalik sa ICC. based on this, the President Batay dito, ang Pangulo is not ay hindi expected to change his inaasahang mind magbabago ang kanyang isip and not refer the Quadcom matter to the ICC. at hindi dadalhin ang ginagawa ng Quadcom sa International Criminal Court. Yan po ang pahayag ni Birthday Boy, Birthday ES Boy. Luke Bersamin. Sa Biyernes yata yung birthday niya, no? Biyernes. Biyernes yung birthday ni ES Luke Bersamin. Ganun pa man, hinamon ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert H. Barbers si dating PCSO General Manager Ruina Guarma na sabihin na ang lahat ng kanyang nalalaman kaugnay ng Duterte War on Drugs. Ayon kay Barbers, chairman ng Quadcom, nasimulan na ni Garma ang pagkanta hinggil sa cash reward at extrajudicial killings. Kaya dapat nang ituloy nito at tapusin ang kanyang awitin. Ganon naman pala. Samantala, tinawag naman na sinungaling ni Senator Ronald Bato de la Rosa si self-confessed drug lord Kerwin Espinosa. Ito ay matapos na ituro ni Espinosa sa kanyang pagkanta ang senador na nag-utos noon para idiin sa illegal na droga si dating Senador Laila de Lima at ang negosyanteng si Peter Lim. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Senator Bato na taliwas sa mga pahayag ay umamin si Kerwin na source niya sa kanyang mga droga sina Peter Lim at si General Vicente Loot. Napakasinungaling na tao yan. Napakasinungaling talaga sobra. Siya ang nagbulunta ng impormasyon na yan. Hindi ako Hindi mo tinakot. Hindi ko tinakot. Siya nagbulunter kay sinabi niya ba, anong idea ko about Peter Lim, hindi ko magkilala yan. Tapos yung loob, bakit ko idadawit? Kapwa ko PMA yan Pero honest tayo, totoo, sinabi niya. So, yun. Pinalabas niya yung informasyon yan. So, tinanggap natin. Si Senator Bato de la Rosa. Engineer Tony Nanggel, 12 minutes bago ang alas 7 ng umaga, nagbabala ang bagong kalihim ng DILG na walang sasantuhin sa mapapatunayang guilty sa extrajudicial killings. Kasunod ito ng ginawang paglantad ni dating Police Colonel at PCSO GM Rina Garma. Sa unang command conference ni Secretary John Vic Remulla kasama ang PNP, iginiit niya na walang magiging sacred cow o special treatment sa lahat ng mapag-aalamang sangkot sa illegal na droga. Sa ibang balita, tinanggihan ng COMELEC ang mungkahing ipatupad ang hybrid poll system sa nalalapit na 2025 midterm elections.
Kaugnay ito sa panawagan ng koalisyon ng alyansa na nagkakaisang mamamayan para sa hybrid elections dahil sa muna'y kawalan ng transparency sa automated system. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, kailangan pa kasi ng batas para maipatupad ang nasabing sistema. Bukod dito, aabutin ng 3 araw ang pagbibilang pa lamang ng mga boto sa mga presinto na magdudulot ng mga pagkaantala sa halalan upang kung ipatutupad ang hybrid system. Nasagot na ba ng COMELEC yung issue tungkol dun sa kontrata? Yung issue ni Kong Egay. Ni Kong Egay. Hindi Tingin pa ko, yata. valid yun, kumbachero. Dapat sagutin yun. Kasi katulad nung kaya ka sumali sa bidding, kaya ka nakapasa. No, kaya ka nakapasa sa bidding dahil meron Dahil dito sa partner mo na dahil to. sa partner mo na to. Ngayon kumalas na yung partner. Kumalas ni partner, pwede bang palitan yung partner habang nandito na? Kung gano'n, kung pwede pala yung gano'n, edi gano'n na rin ang gagawin ng ibang bidder. Di ba? Manggo-good time ka na lang. Dapat sagutin talaga yan ng COMELEC. Medyo tingin ko, kumbachero, very valid yung hindi pwedeng patay mali siya doon, kumbachero. Samantala, bago lang tayo lumipat kay Sherwin, puntahan natin ang ating follow-up sa Sunog! Mula kay RH29 Boy Gonzales, sunog po yan sa Santa Ana, Maynila. 29 Boy Gonzales, coming boy! Anthony, Jerry, itinas na sa ikatlong alarma ng Bureau of Fire Protection itong sunog sa barangay 775 Santa Ana, Manila. At yung lugar mismo na natututok na mga residential area, nasa pinakagitna siya at ang tanging daan lamang ay ang mga iskinitang maliliit. At itong kahabaan ng Onyx sa Santa Ana ay napuno na lang ang truck na bumbero at sa mga gamit ng mga residenteng iniligas ang kanilang mga gamit sa nasusunog na kabahayan dito sa barangay 775. Napakaitim na usok pa rin yung natatanaw natin dito sa mismong kalye ng Onyx. At ayon sa mga residente, ano pong street po itong Looban? Onyx, Looban. Wala pong ibang masadang daan yan? Ito lang. Estrada Subel. Salamat po. Estrada Subel. Pero pinakagitna lang siya eh. Kaya ang mga bumbero ay pinagdugtong-dugtong ang kanilang mga host. At yung ibang bumbero ay umakit na mismo sa bubungang dito sa Mekalye ng Onyx para maabot ng tubig dahil sa masikip yung kalsada, yung iskinita para makapasok doon sa mismong looban na nangyayari ang malaking sunog. Sa mga kanto, mga kabahayan talaga yung nasusunog, boy? Oo, Anthony, sa residential area at gawa sa light materials, yung harapan kasi nito mga kahabarit sa Onyx, yung iba ay may mga gawa na sa konkreto, pero yung sa looban, yun ang medyo, yung nasa kalsada ka na Onyx, pag naglakad ka, iskinita lamang para makapasok ka sa mismong looban. Kaya yung iba ay na inilinig ka sa kanilang mga gamit, ay talaga nagsasabayan sila sa mismong maliit na iskinita dito sa lugar. Ang mga bumbero ngayon ay nakakonsentrate sa mismong pinakagitna dahil sa yung host na pinaka-host nila ay pinagdugtong-dugtong para makapasok at makaabot sa mismong kalooban ng natututok sa kabahayan. Mga follow-up report tayo dito sa nangyayari sunog sa barangay 775. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Ulang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, 2
por dos. Dos por dos. Let's Marvin Gaye and get it on. Napakabilis ng oras, kumbachero. Alas 7 na. Ay, nako. Eto, at tama-tama, eksaktong alas 7. Kausapin natin ang... Ako busy-busy yan. Busy-busy. Ang DSWD Secretary Rex Gatchalian. Secretary, magandang morning! Good morning, Jerry. Good morning, Anthony. Magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Thank you for having me. Oo nga Secretary, ano ba ba't ba nagkaroon ng balita na may referral ang OVP na hindi inaaksyonan ng DSWD? Well, Jerry, Anthony, ang sa unawa ko, nangyari yan sa budget hearing ata ng Office of the Vice President. Pero kaya nga nung nabalitaan namin yon, agad-agad nakipag-ugnayan kami sa tanggapan niya to investigate, no, para malaman namin ano ba yung mga detalye, para makita namin kung meron ba kaming pagkakamali o meron kaming dapat ayusin. Ngayon natasan ko yung isang ASEC namin, si ASEC Ulysses Aguilar, na makipag-ugnayan kasi siya yung may kausap lagi doon, kasi sa pagkakaalam naman namin lahat ng nire-refer sa amin, malugod naming pinoprocess. At yun nga, nakausap niya yung isang director doon sa kabilang side, sa Office of the Vice President, si Director Norman. I think operations siya. At sabi ni Director Norman na hindi rin niya alam yung tinutukoy kasi sa pagkakaalam niya, lahat ng rine-refer na laman nila sa amin, tinatanggap namin at pinoprocess namin. As in everyday naman, Anthony, Jerry, kahit na wala kang referral, pag pumunta ka sa tanggapan ng DSWD, tinutulungan ka, hindi mo kailangan ng referral. But kung may referral, tutulungan ka rin. So, sabi ko nga kapon sa committee hearing during the budget namin, isasubmit ko na lang yung screenshot ng mga diskusyon nila, ng operations head nila at ng aming community engagement ASEC para makita doon na lahat ng nire-refer, kasi yung screenshot ilang pahina rin yun kasi hindi naman na-delete pala ni ASEC Uli mga referral para to keep track of all of this. And then papasalamat naman sila. Siguro mas maganda yun na lang ang isubmit ko and I'll let their conversation do the talking and the explaining. Pero pangalawa, gusto nabi ko rin sa committee na isasubmit natin yung lakilang na nakakatanggap lang natin nitong gitna ng taon, kung saan pinararangalan tayo ng Office of the Vice President as a valuable partner. So para sa akin, palagay ko yung mga yun ay sapat na documentation para mapakita na wala kaming kinikiling referral or walang referral o may referral. Lahat ng pupunta sa office, tinatanggap naman natin. Yun yata ang ginamit na dahilan, Secretary, para doon sa hinihingi nilang bukod na budget ng OVP para sa social services, yung pagtulong sa mga kababayan natin dahil meron daw na inirefer sila na hindi natulungan. So walang record ng ganon galing mismo sa mga taga OVP o sa amin, wala kaming record na aming tinanggihan at tulad na nasabi ko, papadala namin sa committee kasi na-promise ko kahapon yon. Kung pahihintulutan tayo ni Director Norman yung kausap doon kasi siyempre private conversation yon, kailangan natin ng consent niya, no? Pero kung papayagan nila tayo, isasubmit namin yung screenshot ng kanilang mga conversation para mapatunayan na over the years, magto 2 years pa lang naman ako sa departamento, lahat ng kanilang mga referral na nangangailangan, tinutulungan natin. In fact, ulitin ko, Anthony, Jerry, hindi kailangan may referral para pumunta sa tanggapan namin. Optional yun. Pag ikaw, kahit ngayon, as we speak, basta't nangangailangan, tanggapan nationwide, basta pumunta ka doon, tutulungan ka. Hindi kami humahanap na sino nag-refer sa'yo. Walang ganon. Yun ang maganda. Nating tinitignan. Sobrang ganda ng policy na yun. Walang kulay politika. Walang kulay politika. Actually, from day one, alam nyo, Anthony, Jerry, sabi ko nga sa mga kasamaan ko, yung mga sumusuri niyan, mga registered social workers, hindi naman mga politiko, hindi naman kami. So, itong mga registered social workers, kung may lisensya yung mga yan, may mandato sila para ma-continue yung pagiging registered social worker nila. Ang trabaho nila sa kanilang profession, tumulong. So, hindi nila gagawin yan kasi nanganganib ang kanilang sariling mga integridad, ang kanilang mga sariling passion to make their licenses, fulfill the mandate of their license. Kumbaga parang sa mga doktor yan, meron silang oath na sinumpaan na tutulong sila kahit kanino dahil sila ay mga registered social worker. So, kahit na doon pa lang sa level na yon, hindi naman yan hihingi ng referral kasi sa kanilang needs-based. Kung may kailangan, tutulungan nila. Okay. Maiba lang po kami. Ano po ba ang stand ng DSWD
sa obserbasyon na masyado na pong nagiging ayuda nation ang Pilipinas. Sa dami po ng mga ayuda, may AIX, may MAIX, may TUPAD, may AKAP, na wari bagay, yun na lang po ang yung kasi ang naging optics parang yun na lang inaasahan ng ating mga kababayan. At ang nagdi-distribute pa ay mga politiko. Actually, Jerry, Anthony, dalawang tanong yan na sasagutin ko magkahiwalay. Sige po. Una, yung nagdi-distribute yung mga politiko, na kwento ko na to dati sa inyo. Opo. Ang social welfare kasi devolve yan. Ibig sabihin, hindi sa sapat ng aming mga logistics, ang aming mga tao, para kami mismo ang magbigay niyan. Kaya talagang sasandal kami sa mga local government unit, sa mga partners natin, like mga congressional office, para mag-refer. At bukod doon, para i-set up yung logistics. Kasi sabi nga namin, wala naman kaming office sa lahat ng municipalities, sa lahat ng mga LGU. So talagang hindi maiiwasan na pupunta sila sa kanilang mga public official at i-refer sa amin yung mga kliyente. Pero pag re-refer sa amin, hindi automatic na dahil sinabi lang ni Congressman A o ni Mayor A, tutulungan. Kami, titignan pa rin namin yun. Hindi porket may nag-refer sa iyo na politiko, automatic yun. Gusto ko linawin, lahat yan dadaan sa masusing lente ng ating mga social worker. Kasi merong konsepto na pag dinaan nila rin sa kanilang politiko, mabibigyan kagad. Wala pong ganon. Ang sa amin nga, kaya nga sabi ko may referral o wala, basta mapunta sa amin yung pangangailangan, tutulungan. Pangalawa, tulad ng sinabi ko, siyempre magpe-pay out tayo sa isang malayong lugar or sa isang lugar. Wala naman tayong sapat na tao, wala tayong mga upuan, kasi devolved function yan . So we always look at itong mga public officials natin as partners in distributing. Sila ang tumutulong sa amin i-set up yung lugar kung saan pagdadausan, sila nagsisecure ng lugar, gamit nila gagamitin. Yun yung unang bahag. Oo, tama kayo, Secretary. Tanggap naman natin lahat na kailangan yun talaga ng mga partners dyan sa payout. Jerry Anthony, payout. Jerry Anthony, ako minsan naging mayor rin ako, naging congressman ako. Diba? At alam ko, ang lagi kong pananaw sa buhay, kapag natapos ang isang eleksyon, kapag tinaas mo yung kamay ng isang public official na yun, yung politiko na yun, he ceases being a politician, he becomes a public official. Halal na siya ng taong bayan, may mandato siya ng paglingkuran din ng taong bayan. So kung mapapaglingkuran niya ang kanyang constituent sa pamamagitan ng pagtulong sa DSWD, then so be it. Ako kasi, we have to stop looking at them as politicians but rather as public servants kasi may mandato sila, binoto sila, pinagkatiwalaan sila. Tama kayo. Pero sa partners, naintindihan namin yun. Pero hindi ho ba pwedeng mga mayors sa LGUs, nabanggit ninyo LGUs, ando na lahat. Maibibigay na lahat ng tulong na yan, may download ninyo, maikakaskade ninyo kung ano man yung tulong na kailangan. Ba't kailangan pa ng kongresista at mga senador? Okay, meron tayong mga areas na hindi natin mapagkakailan, lalo na sa malalayo at maliliit na mga LGU. Kulang rin ang kanilang sariling kapasidad. Minsan yung LGU pag 4th class or 5th class or 6th class municipality, sila mismo hirap sila so launching ng logistics na yon. Kaya nga talagang we will tap all types of partners. Minsan nga meron kami simbahan ang ginagamit namin. Meron din kaming ganong mga areas like meron tayong mga existing partnerships sa mga NGO, mga foundation at sa mga simbahan na tulungan niyo kami maglunsad. Kami whatever assistance we will get para mapabilis at maging mas efficient in distribution, gagawin namin yon. We will tap into that kasi importante sa amin yung mabigay yung tulong sa pinakamabilis na pamamaraan, sa pinakamalawak na pamamaraan. Now, itong sagot ko na pangalawa, kapatid ng una yung tanong, yung Ayuda Nation. Alam niyo, ako diretsuin ko kayo. Ang pangalan ng aming departamento ay Department of Social Welfare and Development. Sa kahit na anong bansa, ang mga nangangailangan na mamamayan, kahit na sa pinaka-advanced na bansa katulad ng US, talagang merong social welfare component. Basta targeted, ibig sabihin dumadaan sa masusing paglilitis at pag-aaral ng mga social worker, then for me, I don't see anything wrong in the sense na tinutulungan mo yung nangangailangan. Ulitin ko, bahagi yan ng trabaho ng Estado na kalingain ang mga mahihirap, vulnerable at yung mga marginalized, the poor, the vulnerable, and the marginalized. Yung mga taong hindi kaya protektahan ng kanilang mga sarili, trabaho yan ng Estado. Pero, tulad ng sinabi ko, kailangan mas musing pinag-aaralan kung pasok ba to sa criteria ng social welfare. Ulitin ko, kasama yan sa trabaho namin, pero hindi ibig sabihin yan lang ang ginagawa namin. Kaya nga may apelido kami, development. Yun naman yung mga pangmatagalang mga programa
para maiahon natin sila sa kahirapan para hindi na sila kakailanganin na lumapit ulit para sa social welfare. Kung matatandaan nyo, lagi ng Pangulo sinasabi, panandalian or temporary lang na lunas ang social welfare. Ang anti-poverty programs katulad ng libreng edukasyon, paglago ng ekonomiya para magkaroon ng trabaho ang mga tao, yan yung mga bagay na long-term in nature para maiahon natin sila sa kahirapan. Opo. Actually, very ideal po lahat ng mga nabanggit nyo. Pero ang obserbasyon po, ako personally po, may mga experiences tayo at pati na rin yung iba nating mga kakilala. Babanggitin ko na nga, kumbatsero. Si Chang Ami Perez, tinawagan pa ako para sabihin ihanap ko daw siya ng kasama sa bahay. Sapagkat umuwi na yung kanyang kasama, maayos naman daw pasweldo niya. Umuwi daw dahil dun daw sa probinsya nila, tuloy-tuloy naman ang ayuda. At hindi kailangang kumayod ng katulad ng nagtatrabaho sa kanya. Ang totoo po nun, Secretary, while gusto po natin yung tawid lang di ba? Yun lang, makatawid lang Pero yun na po ang inaasahan ng iba, baka po mahirati o masana yung mga kababayan natin. Kasi nabanggit ko na nga kanina yung pong nakikinabang sa tupad, sila din ang nakikinabang sa AIX. Hindi ko alam kung paano nangyayari yun. Magkaiba yung programa na yon. Kaya tama po. Sa DOLE yun. Opo. Amin lang, kaya namin, Anthony, sabihin nga, naglalagay kami ng safety net sa AIX namin or sa AKAP. Meron tayong every 3 months ka lang pwede lumapit, for instance. Para masigurado natin na hindi naman every date nandun ka nakapila. Nilalagyan natin ng mga safety nets yan. So bukod dun sa pagsusuri ng ating social worker, kung pasado ka o hindi, naglalagay rin tayo ng lockout period para masigurado natin na, kakagaling mo lang dito, hindi ka muna pwede, iba muna pagbibigyan natin, bibigyan mo muna ng sapat na panahon bago ka makakabalik sa atin. Yun. Yung nga pala, Secretary, yun hong tinanggal na budget sa OVP, may kinalaman sa social services, idinagdag ba sa budget ng DSWD yun? Well, yun ang panukala ng lower house. Pero kahapon nasa Senate pa kami for budget hearing. Hindi pa naman tapos yung budget. So, yung approval ng budget. So, hindi ako pwede magkomento sa isang bagay na maaring mas maganda mga senador natin at mga mambabatas natin yung magsalita. Kasi the power of the purse is with them. Sa amin, hindi pa kami tapos. Kakatapos lang namin yesterday sa committee level upon submission of the required documents. Pagtapos nun, may plenaryo pa. So, doon natin makikita at may bicameral conference pa. Doon natin makikita kung naidagdag talaga sa amin or hindi. Okay. Secretary, maraming salamat po. Magandang umaga. Jerry, Anthony, magandang umaga. Maraming salamat din. Thank you. Tonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangunahing balita. Pangulong Marcos walang balak isumite sa ICC ang findings ng House Quadcom. Bilang ng mga sumusuporta kay PBBM tumaas, bumaba naman kay Duterte sa third quarter survey ng Okta Research. Pagdalo ni Pastor Kibuloy sa pagdinig ng Senado sa October 23, inaasahan. Mayorya ng mga Pilipino hindi iboboto ang mga kandidatong pro-China. Pogo hubs na nag-ooperate sa bansa bumaba na sa 100. At 17 ang sugatan sa banggaan ng jeep at mixer truck sa Sorsogon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing
balita. Bago ang detalye ng ating mga balita, mamigay muna tayo ng pera. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sharing, go, go, go! Good morning, Katunying, Ka Jerry, dito nga sa napakatahimik na barangay South Signal dito sa Taguig City. May malakas na nagraradyo, nakikinig itong Colleen Store. Yan, dito yan sa Ranger Street. Pero anong ba dito sa may Air Force Street, nandito sila, si Ka Jerry, nandito sila Junjun at Joanne nakatira. Ha? Nakita ko pa si Junjun at si Joanne. Si Junjun, si Mayor? Hindi, si yung Mayor pinsan Junjun. ko, si Junjun. Pinsan ko si Junjun. Si Junjun, oo. At taga dito sa South Signal. Pamangkin ko yan. Pamangkin mo na yon. Oo, si Jun. Laki-laki pamangkin mo na. Oo. Pero isa pa Ka Jerry na gustong bumati sa'yo. Dati mo kasama sa trabaho. Yan si nanay, pangalan mo nanay? Remy Sinosa. Si nanay Remy. Nanay Remy, isa mo nakasama dati si Jerry. Planting, sa Mia. Sa Mia? Sa Mia? Sa Mia dati. Sa PAL? Napadaan ako doon pag sasakay ng aeroplano. Si nanay nagkap-kap sa'yo noon. Baka nga. Anong ginagawa nyo nung nagkakap-kap kayo noon? Oo, lahat. Kapkapan ka na nito, panigurado. Panigurado, oo nga. Pero ang nakikinig talaga ng DZRH. Ito si tatay, pangalan mo? William Sinosa, retired from Philippine Air Force. Oy, Philippine Air Force. Ngayon store owner. Papa. Yung Colleen Store sa niyan. Papa. Tama, yung signal. Yung signal kasi, Sherwin, marami dyan talaga mga sundalo nakatira. Ito. May pa-housing dyan. Philippine Air Force. Ayun, puro retired. At dito lang ako sa Ranger, nagbabantay lang tindahan ko. Ayan, hindi kayo retired. Air Force. Hindi naman, driver lang ako. Pero wala sa itsura, parang militar din. Ha? Ayan gusto mo, winawagay mo yung t-shirt, ha? Oo. Pero matanong natin si tatay, anong paborito mong isa sa palagi pinakikinggan? DZRH. DZRH, at sino paborito mong sa tuwing umaga? Anthony Tabierna. Jerry Baha. Anthony Tabierna, Jerry Baha, bigyan ng 1,000 pesos yan! Salamat po! Meron pang, ayan, kasama pa yung kanyang apo, ayan, Ayan, binigay kagad sa apo yung 1,000. Sa'yo daw yan. Kunin mo, blessing ni Daddy. Aba. Diba? At syempre, meron ka rin na DZRH grocery bag. At syempre, meron ka rin DZRH umbrella. Ayan, binuksan na, ha? Binuksan na, Ano masasabi? Maraming salamat sa DZRH. Tuloy-tuloy yan po hanggang drama. Dati Armalite ang hawak, ngayon payong na. Ayos, ano? Maraming salamat din sa inyo, ha. At si Nani naman, ayun, meron kayong wheelchair ng wheelchair. Ayan, at congratulations sa mga nais manalo palagi ng 1,000 pesos. Laging tumutok sa DZRH, mga kayo na susunod dating winner sa DZRH, Mas Malakas Promo. Aris number 6, Sherwin Battle para DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you! Unahing balita. 7:20 na. This time check is brought to you by Ace. Ng jeep ang linya patungong Sorsogon City kaya nasalpok ng kasalubong na truck na patungo naman ng Legazpi City. Nagtamo ng matinding pinsala ang jeep na ikinasugat ng 15 pasahero at ng mismong driver ng dalawang sasakyan.
Kinilala ng pulisya ang driver ng jeep na si Pedro Agripa Desquitado, 56, at ang tsuper ng mixer truck na si Edgar Arimado Enguera, 53. Nagpapagaling na ang mga sugatan sa ospital at patuloy ang investigasyon sa aksidente. Buti walang namatay, ano? Oo. Meron pa namang ganap dyan sa Sorsogon, yung Kasanggayahan Festival. Kagabi, nag-concert dyan si Sarah Geronimo, si Mateo, tsaka si Bamboo. Si Bamboo? Oo, andyan Nakita-kita ulit yung concert nila. Ba't umalis ka? Inulan nga lang. Ba't umalis ka kagad? Umulan eh. Umulan. Umalis na ako. Siya pala. Kumanta Takot sila. ako sa tubig eh. Masisipon. Samantala, nasa 100 na lang ang natitirang Pogo Hub sa bansa. 100, ang dami pa nito ah. Nilalang mo lang, Tina, ang 100. Sa ulat ng Philippine Amusement and Gaming Corporation kay PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz, marami na ang nagsara at ang iba'y unti-unti nang nagtitiklupan. Tiniyak naman ni Cruz na patuloy nilang binabantayan ang mga natitirang Pogo Hub dahil ang ilan sa mga ito'y natuklasan nilang nagpapatakbo ng operasyon tuwing gabi. Git na opisyal, bantay sa lakay nila ang mga natitirang Pogo Hub at kahit maliit ay hindi nila palalagpasin. Alas 7:27, dumami ang bilang ng mga Pinoy na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, habang kumonti naman ang pro-Duterte o sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Batay ito sa isinagawang survey ng Okta Research Group mula August 28 hanggang September 2. Sa nasabing survey, 38% ang tinukoy ang kanilang sarili bilang pro-Marcos, mas mataas ng 2% mula sa second quarter survey. Bumaba naman ang bilang ng mga nagsabing sila ay pro-Duterte na nasa 15% na lamang. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Dr. Guido David ng Okta Research na personal niyang nakausap ang ilang pro-Duterte at sinabing tila nagbabago ang pananaw nila dahil sa kinakaharap ng mga issue ng pamilya Duterte. I talk to people on the ground, gano'n. And yung mga naririnig ko, may mga naririnig pa rin akong may mga nagsasabi pa rin na solid pa rin naman sila, pro-Duterte. Pero may mga ibang tao na dati ay parang leaning pro-Duterte sila, pero sa ngayon parang nagbago na yung pananaw nila dahil nga sa mga issue, sabi nila parang ganyan. Iba yung mga nakakusog ko, mga estudyante, mga senior high school, mga college, kasi dahil nagtuturo ko. At yun nga, ang sabi nila, nababalita nila itong mga issues na to sa narinig nila sa Kongreso. So parang hindi sila masyadong, let's say, naapektuhan rin sila. Ang tinig ni Professor Guido David ng Okta Research. Hiniling na ng Senado sa mga korte ng Pasig at Quezon City na padaluhin ang nakakulong na si Pastor Apollo Kibuloy sa hearing kaugnay ng human trafficking at sexual abuse sa Oktubre 23. Kaugnay nito, sumulat na ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ni Senator Risa Ontiveros sa hukuman upang payagan ang pagdalo ni Pastor. Ang Pasig RTC ang may hawak sa kasong qualified human trafficking ni Kibuloy, habang ang Quezon City RTC naman ang may hawak sa child and sexual abuse. Naka-address ang liham ng Senate Committee kina Judge Elma Mendoza Rafalio Lingan ng Pasig RTC at Judge Noel Parel ng Quezon City. Bukod kay Kibuloy, hiniling din ng komite sa Pasig Court ang pagdalo sa Senate hearing ng mga kapwa akusado ni Pastor Kibuloy na sina Jacqueline Roy, Crescente Cañada, Pauline Canada, Ingrid Canada at Sylvia Semanyes. Alas 7:30 na ng umaga, nanindigan ng Malacanang na hindi na babalik pa ang Pilipinas sa International Criminal Court at walang balak ang gobyerno na ipadala sa ICC ang findings ng House Quad Committee. Sagot ito ng palasyo sa panawagan ng NUPL o National Union of People's Lawyers upang makipagtulungan ng pamahalaan sa ICC. Kasunod din ng mga siniwalat ni dating Police Colonel at dating PCSO General Manager Rina Garma sa Quadcom kaugnay ng reward system umano sa pagpatay sa mga drug suspect ng Duterte administration. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hindi na babalik sa ICC ang Pilipinas at hindi rin anya aasahan na magbabago ang isip ng Pangulo tungkol dito.
Giit ni Bersamin, paulit-ulit nang sinabi ng Pangulong Marcos noon na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas sa katwirang gumagana naman ang hustisya sa ating bansa. Mas mainam na ahensya ng Pilipinas na lamang ang mag-imbestiga sa mga lumulutang na aligasyon tungkol sa war on drugs sa halip na International Criminal Court. Ito ang pananaw ni Solicitor General Menardo Guevara matapos mabunyag sa pagdinig ng House Quadcom ang hinggil sa reward system noong Duterte administration. Sa tingin ni Guevara, mas mabuti kung mismong ang Pilipinas na ang magtatagpi-tagpi ng mga nakalap na ebidensya na hawak na rin ng lahat kaysa ipaubaya pa ito sa ICC. Alas 7:32 ng umaga, susunod! Tito Boy! Sino itong gwapong aktor na parang under Disaya daw? Sunod-sunuran sa kanyang actress na jowa? Hindi to. At mas nakararaming Pilipino hindi daw iboboto ang mga kandidatong pro-China. Meron bang ganyan mga kandidato? Na pro-China? Na pro-China? Subukan lang nila. Hindi siguro sinasabi publicly ng lantaran, pero ayaw namang sumuporta sa mga pagkilos ng pamahalaan sa mga pambubuli ng China. Yan at ang ating mga RH reporters at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:32. Calcio. Pangunahing balita sa showbiz. Ayun. Mamaya na showbiz. Nagkamali ako ng pindot, kumbachero. Nagkamali ako ng pindot. Metro Manila ngayon. ₱7:39 ng umaga. Ating pasadahan ng mga balitang hatid ng masisipag, matitikas, masisigla, pumapagaspas ng mga RH reporters. Talaga naman. Unahin natin ang pinakabata, RH29 Boy Gonzales. Coming boy! Jerry, Anthony, itinaas na sa ika-4 na alarma itong nagaganap na sunog sa residential area sa barangay 775 sa Manila. Pagkakita sa dito sa Regium Street, barangay 775 at isunaran na muna yung bahagi ng Onyx dahil sa itong mga Onyx napakaraming karakter bistero. At yung pati yung mga residente na kanina ay hindi pa inililikas yung kanilang mga gamit dahil sa itinaas sa ika-4 na alarma at palapit na yung apoy sa kanilang bahay ay napilitan na ilikas yung kanilang kagamitan papalabas sa kaaba nitong Onyx Street. Alas 6:06 nagsimula ang sunod. Ngayong oras na ito ay tumaas na sa ika-4 na alarma. Hirap talaga, Anthony, dahil sa makapuna, dahil sa napakasikip yung eskinita rito. Talagang halos 2 tao lamang na nagkakasya. Yung pagka nagkasalubog pa kayo, kailangan magbigay ka. At naubusan na sila ng tubig yung truck na buntero na nandito sa mismong kaaba ng Onyx. Kaya yung mga residente ay nagtulong-tulong para kumuha ng tubig sa Maynila sa mga gripo nila rito at binakbak na at para makatulong na malagyan ng tubig itong mga truck ng bumbero na naubusan ng tubig. Yan pa rin yung follow-up report sa sunog na nagaganap sa barangay 775 Santa Ana, Manila. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy! Metro Manila ngayon. Yan sa Pasig pala yon yung viral ngayon na pambubuli sa high school student. Ito ba yung pinaluhod? Nakita ko. Pinaluhod tas pinagtatatampal. Grabe yun eh. Hanggang ngayon pala may ganyan pa. Meron palang mga nangyayaring yan. At yan sa Pasig, ito pa namang si Alvin Malayo.
Si Alvin Malayo, match officer ito, kumbatsero, sa sa mga shooting competition ng Pismok. Nangungumbida pa naman ngayon diyan sa Pasig. Sa Pasig. Ngayon, October 15. Siguro kasusweldo lang, maghahanda raw siya diyan sa Barangay Pineda sa Pasig. Birthday ba niya? Si Alvin Malayo. Layo naman yan kaya nga. Alvin, sarapan mo ang mga luto mo diyan, sabi ni Bong Belmes ng Arms Corps. Eto na ang report ni RH52 Eniel Parosa. Kami na Eniel. Jerry at Anthony, magsasagawa ng parallel investigation ng sangguniang panlungsod ng Pasig. Kaugnay nga nitong viral ngayong video ng pambubuli sa isang estudyante pala ng senior high school. Yan ang tugon ni Councilor Ito nga, ayan nga pala. Kumalat sa social media itong pagpapalood at ilang ulit na pananampal ng isa ring lalaki sa isang naka-uniforme pamanding binatilyo. Nakikita sa kuhang nag-iisa lamang itong biktima at napaliligiran ng grupo ng kabataang binubuyo siya para magsorry o humingi ng pasensya sa hindi malamang rason. Maririnig sa video isang boses na nagpapakalma sa nakaputi, yung nananakit na lalaki. Pero wala ni isa sa kanilang kumawat dito. Umani na ng halos 73,000 shares at higit 52,000 reactions itong post ng isang Rona May Mosquisa. Bakit ay kinagalit ng maraming magulang na netizen. Walang umaawat. Laki ng katawan Masel-masel Mga nagalit si Dr. Tony Liachon at inilarawan itong insidente bilang isa ngang kaso ng bullying. Nagtungo tayo, Jared Anthony, sa may Sagad High School kanina lamang kung saan nakumpirma natin nangyari itong viral video. Malapit lamang doon sa pinaka-gate nitong Sagad High School, sa mismong school premises mismo. Patay sa mga nakausap natin, parehong estudyante pala. Parehong estudyante ng Sagad High School. Itong nanakit at yung sinaktan na insidente, mukha lang may edad itong isa dahil medyo malaki ang katawan, pero estudyante rin pala ng Sagad High School. Tumaki na silang magbigay ng opisyal na panayam, lalo na kung anong ginawa doon sa dalawang sangkot. Sino nag-video? Sino yung nag-video na yun? Sa Department of Education. Eniel, sino yung nag-video? Talagang sinadya nilang i-video? Yun ang lumalabas, Jerry at Anthony, dahil naririnig yung boses doon sa video na yung mga lalaki mismo nakakasama. So hindi ito panakaw na video. Binidyo talaga, sinadyang i-video para ipalaganap, ganon? Yan ang malalaman natin doon sa lalabas na investigation na ikakandak ng City Council at na-forward na rin daw yung kaso sa Department of Education. Pero kung pagbabatayin yung video, maririnig doon para may umaawat may umaawat, pero wala man lang talagang nagkusang umarang doon sa ginagawa. Pero kaya nga nung binabanggit, mukhang naka-video ito at lumilingon din yung nananakit doon sa direksyon na nagbibideo. Aware sila na may video. So itong nananakit, estudyante rin dyan sa Sagad High School? Tama, Jerry at Anthony. Estudyante sila pareho rito. At kung ano yung parusa o aksyon na ginawa ng paaralan ay tikom ang kanilang bibig dahil na-forward na raw sa DepEd itong insidente. Tatamaan siya kay Yusek Try. Pagka nakita ni Yusek Try itong Yusek Try Jib. Kayo na bahala. Pag mong papalapitin kay Secretary Sani Angara ito. At baka hindi makapagpigil yung mama. Okay, thank you, Eniel. Live dito sa Pasig City, ito si Eniel Parosa. Balik sa inyo. Thank you, Eniel Parosa. Puntahan naman natin ang ating RH15, Giselle Ricafort. Mayroon po reaksyon ng mga taxi driver na humihingi daw po ng taas pamasahe. Ba't nung bumababa yung presyo ng gasolina, walang humihirit na taxi driver, ibaba ang pamasahe. Di ba bumababa din naman dati? Ngayon taas pamasahe kagad. Parang ampere yun Ampere yun Alamin niya natin ang detalye ng balita sa mga nakasalamuhan ni RH15, Giselle Ricafort. Coming, Giselle! Kamot ulo ngayon yung mga taxi driver matapos ipatupad ng mga kumpanya ng langis yung halos 3 piso na taas presyo sa mga produktong petrolyo. Karamihan kasi sa kanilang hindi nakapagpapultang dahil kulang pa umano sa kanilang pamilya yung kanilang mga kinikita.
Kaya naman pinaaksyonan na nila sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board yung matagal na nilang nakabinbin na hirit na dagdagan ng 20 pesos, yung flag down rate upang maging 60 mula sa kasalukuyang 40 pesos. Umaapila rin sila sa gobyerno na gawa ng paraan ng grabing taas presyo sa mga produktong petrolyo. Lalo raw kasing pinaaga yung pagpatay sa kanilang kabuhayan dahil matumal na nga yung kanilang pasahero na uuwi pa sa gasolina yung 400 hanggang 500 piso nilang kinikita sa maghapon. Hindi lang anila mga traditional jeepney yung malapit nang mawala sa kalsada, kundi pati ang mga taxi na sangkatutak yung kakumpetensya ngayon. Pakinggan natin yung bahagi ng ating mga panayam. Kami, talong-talo sa taas ng gas, tapos hindi pa kami in-action doon sa hirit namin na dagdag. Dapat po talaga, kung tutusin, kulang yon. Pero kahit paano makakatulong na sana. Hindi pa ako nakakapagpanggasolina kasi wala pong panggasolina. So, taas talaga ng gasolina. Oo. Pero yung pagtaas ng gasolina o diesel, hindi mas maraming taas kaysa sa baba. Yun ang yun ang mahirap doon. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Pangunahing balita. Bilis ng oras Engineer Tony Nanggel, 12 minutes bago ang alas 8 na umaga. Taberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. Sa ilan pa nating balita, 7 sa bawat 10 Pilipino ang nagsabi na hindi nila iboboto sa 2025 election sa mga kandidatong mas kumampi sa China sa issue ng West Philippine Sea. Batay ito sa resulta ng survey ng Pulse Asia kung saan 1,300 respondents ang tinanong kaugnay ng pagsuporta nila sa mga kandidato na pro-China noon man o ngayon. 73% sa kanila ang nagsabi na hindi nila susuportahan ang mga pro-China candidate sa 2025 midterm elections. 5% lang ng mga Pilipino ang nagsabing nais pa rin nilang suportahan ang mga pro-China na kandidato habang 23% naman ang hindi matukoy kung susuporta sila o hindi sa mga pro-China candidates. Ayon sa Strat-based ADR Institute, ang sentimentong ito ay sumasalamin sa kawalan ng tiwala ng mga Pilipino sa mga kandidatong kumakampi sa Beijing. Itinuturing ni dating Senador Laila De Lima na blessing o biyaya ang paghihiwalay ng Uniteam o ang alyansang Marcos at Duterte. Ayon kay De Lima, ito kasi ang naging daan para mabunyag ang mga katiwalian sa nakaraang administrasyon. Naniniwala ang dating mambabatas na kung buo pa rin ang Uniteam ngayon, posibleng walang investigasyon ng Kamara tungkol sa extrajudicial killings at operasyon ng pogo sa bansa na umusbong noong Duterte administration. Iniulat ng MIAA o Manila International Airport Authority ang kapansing-pansing pagluwag ng parking area diyan po sa NAIA mula nung ipatupad ang mas mataas na singil sa overnight parking doon. Mula sa 300 piso ay ginawang 1,200 ng bagong... Napakaluwag daw ngayon. Pwede raw magkarera ngayon doon. Lumilitaw daw talaga na ang parking area na to na para lang sana sa mga pasahero ay ginagamit ng ibang mga motorista mula sa ibang establishmento. Sinabi nitong si MIAA spokesperson attorney Chris Noel Bendijo na malaking bagay ito para sa mga travelers. Yun. Ipinaliwanag din niya na 50 pesos pa rin naman ang unang 2 oras sa parking at 25 pesos ang dagdag sa bawat oras na mag-e-extend. Noon daw hindi pa itinataas ang singil, 95% ng mga nakapark sa establishmento ay wala namang susunduin o ihahatid sa NAIA. Isip-isipin mo, 95%. Kaya dapat tayong magpasalamat dito. Yung mga talagang gustong gumamit. Ang mataas talaga yung overnight parking. Yung overnight parking at mananawagan tayo sa NNIC Combachero, yung bagong nagpapatakbo ng NAIA,
nagmamanage ng NAIA na baka naman pwedeng magbigay kayo ng discount sa totoong travelers. Ayan, yung Halimbawa, may ticket. may ticket. Sabihin, 3 araw silang Sa alis. Hong Kong. Sa Hong Kong. Pumunta ng Hong Kong sa isang weekend. Baka naman pwedeng Bigyan naman. magbigay kayo ng diskwento doon. Malaking bagay yon. At yung nagrereklamo naman sa pagtaas ng VIP fees na hindi ka naman VIP, pwede ba wag ka na magreklamo? Hayaan mo nang taasan ng bayad ng VIP. Yung VIP na magreklamo? Hayaan mo sila na lang magreklamo. Ang totoo nun, ang sabi ng NNIC, kaya daw nila tinaasan yan, para wala nang magpa-VIP. Ayan. Para wala nang VIP, para hindi mamata-mata yung mga hindi VIP. Ba't yun, no? Ba't yun, no? Ayan, ha? Tama, sabi ni Mel Magno na paikot-ikot ngayon sa Terminal 3. Kuya Mel Magno, Kuya Mel Magno, kumusta ba tayo dyan? Ayos ba tayo basta dyan? Pag text ka namin, ha? Text ka namin, Kuya Mel Magno. Mel Magno. Basta VIP. Basta VIP. Kuya Mel Magno. Sherwin Alparo, alam mo na gagawin, ha? At tama-tama, meron tayong VIP ngayon. Ang birthday boy na si Alan Encarnacion. Uy, birthday boy, happy Alan. Birthday, happy birthday, Boss Alan. Ngayon pala talaga ang birthday kumbatsero ni Justice Ricky Rosario. Ngayon mismo. Ngayong araw. At kahapon naman ay birthday din ni Ateng Marivic Larasabal. Ateng Marivic, tatahi-tahimik, birthday mo pala. Ateng Marivic Larasabal, happy birthday. At ngayon naman isa-celebrate ang birthday ni Ateng Marivic ng mga nakalimutang bumati sa Tatlo pang driving school ang sinuspindi dahil sa pag-i-issue ng pekeng theoretical at practical driving courses certificates. Ayan. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza, isang driving school sa Las Piñas City, isa rin sa Caloocan at isa sa Silang Cavite ang pinatawa ng 30-day suspension. Batay na sa natanggap na intelligence report ng ahensya, binabayaran lang ang theoretical at practical driving course certificates na parehong pangunahing requirement sa pagkuha ng driver's license. Ay, magandang umaga kay Governor Tolentino ng Aurora. Governor Tolentino, magandang morning! At magandang umaga rin, kumbatsero, kay Kong Doming. Kong Doming. At siyempre kay Kong Ador Plato. Uy, Kong Ador, yung mga chicharon natin dyan, ha? Naman, Kong Ador. Thank you, ha? Thank you. Saka yung longganisang Santa Maria. Ay, nako, napakasarap niyang longganisang Santa Maria na yan. Si Kong Ador ba ang gumawa niyan? Siya. Matindi talaga to si Kong Ador, ha? Basta, Kong Ador, buong-buo daw ang suporta sa iyo ni Kong Dome. Ayos, ha? Ito daw kanyang suporta sa iyo ay sa loob ng 3 taon. Tingnan mo na yan. Intindi, 3 taong suporta. Saan ka naman nakakita ng ganyang suporta? Baka naman butas na yung bubong ng bahay ninyo, ha? Oo, buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Yun. Komportableng biyahe po ang hatid ng Cherry Tiggo 7 Pro. Ang Cherry Tiggo 7 Pro ay may 12.3 inches na infotainment na mayroon ding Apple CarPlay at Android Auto. Taglay rin ito ang malakas na power ng makina na may turbo para sa masuwabing pagmamaneho. Meron din itong power tailgate para hassle-free ang pagbukas ng inyong trunk, lalo na kung marami kayong dalang gamit pa na ikakarga sa sasakyan. Bukod pa riyan, ipinagmamalaki po ng Cherry Tiggo 7 Pro ang taglay nitong 7 inches na full digital instrument panel at panoramic sunroof na swak para sa inyong out-of-town na road trips. Talaga namang panalo ka sa sasakyang ito, kaya ano pang hinihintay? Subukan natin test drive ang Cherry Tiggo 7 Pro. Bisitahin ang Cherry dealership na malapit sa inyo. Uy, happy birthday nga pala sa anak ng may-ari ng Arms Corps na si Bong Belmes, na si Paula Camille Belmes. Rosuelio. Ayan, happy birthday, Paula.
Nabati ka ng tatay mo, bibigyan ka daw ng kalibre 45 Kalibre gawang arms core. Hindi, tama Boss Alan. Ang pangalan ng gobernador ng Aurora ay si Governor Reynante Tolentino. Governor Reynante Tolentino. Hindi siya kamag-anak ni Lorna Tolentino. Governor Reynante Tolentino, magandang morning. At magandang morning din sa mga kababayan natin dyan sa Nueva Ecija. Chill lang ha. Alam niyo naman na ang politika ay talagang nangyayari yan. Pagka may naglalaban sa politika, no hitting below the belt. No hitting below the belt. No hitting below the belt. Napaka-importante. Kuya Boy Fabian at Kuya Boy Emperio, magandang morning. At magandang morning din kay RD Ninong Dong Tolentino. Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na! Life goes on long after the thrill of living is gone. This time